Masayang namumuhay dito sa probinsya. Lalo na kung ganito na may mga alaga ka at nakita yung mga tanim, lalo na kung nag-aani na. Isa ito sa mga pamamaraan namin para kahit walang trabaho, hindi empleyado, ay kumikita. Dahil dito sa pagkokopra, kailangan dito ay iba yung sipag nang sa ganon ay malampasan lahat ng ito at mga paghihirap na siyang ah, tumutulong sa pamilya. Gaya nito, pwede na rin tayo mag-alaga ng mga baka at lalo kung mga babae yan, dadami. Dahil dito, kahit wala kang lalaki dito at may mga turo naman na nagpapalahi naman, may mga alaga kasi dito yung iba na may mga lalaki lang inalagaan. At dito naman, ay yun ang ginagamit nila para masimilyahan itong mga babae namin baka. Kaya kung mapansin nyo, tatlong baka yan, dalawa na dyan yung may anak. At halos magkaparehas ang laki nung anak nila dahil yan ay mistiso na. Kumbaga, crossbreed na. Kaya nakakatuwa din kasi nga kahit wala kang amo, ikaw lang talaga ang magmamando dito, nakadepende sa iyo kung ano ang gagawin bawat araw. Gaya niyan, kapag may mga tabasin, may mga bunot na susunugin dahil hindi po pwede yung mga bunot na yan ay hayaan lang dyan dahil tinitira niya ng mga ahas na mga makakamanda gaya ng kobra. Kaya iniiwasan natin yan para hindi makapinsala. At may mga sapa rin dito. Sa amin sapa, yung may mga ilog, kumbaga, na yan, di naman tayo pwede magpainom ng ating mga alagang hayop. At kapag mainit at gusto nating maligo, pwede na tayo makapagparaos dyan ng pagliligo. At syempre, pwede na rin tayo makapaglaba dyan. Kaya mainam, kapag nasa bundok ka talaga, makakagala ka ng gusto at mararamdaman mo talaga yung buhay ng isang magsasaka dito sa probinsya. Kaya patuloy lang kami dito sa ginagawa namin dito sa bundok dahil isa ito talaga sa aming pinagkukunan ng hanap buhay ang pagsasaka. Kahit na ang aming mga anak ay may mga trabaho na rin kanya-kanya, pero pinili pa rin namin dito manirahan dito sa probinsya. Gaya niya, no, kita naman nyo yung mga ilog na yan. Na pwedeng mag-picnic, sama-sama yung pamilya. Kahit medyo hindi kalaliman yan, maganda na rin yan panliguan. Dahil mahaba yan, pwede na rin tayong nguha ng mga gaya ng talangka, tawagin yung katang o kimpi. Yan ay masarap gataan. May mga hipon dyan, may mga kayig na kung tawagin, tsaka yung mga basta hipon na malaki ang sipit. Yan nakukuha yan. Dito naman sa may bandang ito, itaas niyan ay may lansonisan. Yan ay mga lansones na matataas na at yan ipagbuwan ng kanilang pagbunga ay talagang napaka daming bumunga at kumpul-kumpul talaga kapag bumunga ang lansones. Bagaman kahit isang bis lang sa isang taon ay talaga namang pag yan ay bumunga at antigo na kung tawagin yung malalaki na talaga sila ay sulit naman ang pagod sa buong isang taon. Ang pag-ani naman yan ay pinipili lang yung sadyang hinog at yung hilaw iiwanan pa at next harvest naman. So yan, tayo naman ay pupunta tayo dito sa kitaas ng Niyugan banda para makita naman natin yung niyog na may sanga. Dahil yung niyog na yan ay pambihira din sa mga niyog na itinanim dito. Bihira yung nagkakaroon ng may sanga. Mayroon akong nakita na sa mga vlog ng mga ibang magsasaka din na nag-explore sa mga ganyan na mga klase ng mga halaman para makita yung mga kabundong at mga tanim. Ay nakakita ko dyan ng 5 naman. Mayroon 3. At ito naman na sa amin dito banda ay 2 lang ang sanga. Kaya marami din ang nagugulat dito at namamanga dahil nga yung palang niyog ay nagsasanga hindi sa puno kundi doon sa may bandang taas talaga. Kaya bibihira yung ganitong pangyayari na sasanga siya sa pinakitaas. Minsan kasi sa baba pa lang
pagtubo, mayroon 3, may 2, mayroong 4 na suloy sa yung sa niyog sa mismong bunga. Pero ito kaya ay nakakaiba dahil nga ang pinakasanga lang nito ay nasa dulo mismo. Kaya excited ako makita ito dahil nga ito ay matagal nang hindi napapuntahan. So first time ko lang itong makita, itong niyog na ito na may sanga. At habang napunta tayo dito, nakikita naman natin yung kagandahan ng kabundukan dahil dito makikita yung mga nagtataas ang mga nyog, mga ilang puno na matataas na rin. Dito kaya nung una ay mahilig magtanim talaga ang tao, mahilig magkaingin, kaya yan, napalitan talaga ng nyog yung mga puno na malaki dyan, at ang iba naman ginamit sa pagpapagawa ng mga bahay. Kaya kung mapansin natin, bibihira na yung mga punong malalaki dito, at kalimitan talaga dito ay mga nyog o yung mga puno ng kahoy na mubungan na pinakikinabangan dito ng mga magsasaka. At ngayon, ito na nga yung ating nyog, yan, at isinom ko na agad yan para makita ko talaga yung saktong sanga niya. Ayan, oh. Medyo magalaw lang dito yung aking camera dahil pagod, at siyempre mahinang klase yung ating cellphone, kumbaga wala siyang stabilizer, kaya medyo magalaw. Ayan, oh. Ang taas niyan, pero doon sa mga sa ibabaw. Ayan. Kasama ko dyan yung aking pinsan at yan ay tinuro sa akin. Napaka anong nyog talaga ito, nakakapagtaka talaga kung bakit siya tumubo ng ganyan na may sanga. Yan, kung mapansin sa ibang nyog, siya yung makapal dahil nga dalawa yung pinakasama. May mga bunga din yung magkabila, kung pansin nyo, may bunga sa kabila, may bunga din yung kabilang sanga. At meron naman dito isa pang kakaiba namang puno, kung tawagan dito sa amin ay buli, sa iba naman ay bore, no? Itong puno na ito ay minsan lang siya bumunga. Bumubunga yan kapag matanda na, at kapag nakapamunga na yan, na bago ang palatandaan, pag bubunga na, wala na yung dahon, ubos na ang dahon yan. Pero pagka nakapamunga na, nawawala na, namamatay na rin siya. Pero napakarami ng bunga niya, at masarap din ang bunga niyan, para din niyang kaong. Paliliit ang bunga, kulay berde. At ito, kaya pinuntahan ko rin ito para makita ninyo na itong buli na ito ay may sanga din. Hindi lang siya diretso, kung kapansin niyo, bawat yung mga bukol-bukol na yan, yan ay mga sanga niya. At meron yan din sa may kilid na isang napakalaking sanga niya. Ayan, oh. Kakaiba rin yan dahil minsan din ito, kahit marami ditong buli na tumutubo, walang ganyan nagsasanga. Yan, pansin nyo, isang sanga niyan, dalawa ito sa may gilid, tapos yung pataas yung malaki, yan, yung sanga yan. At marami siyang sanga pa sa bandang taas. Kalimitan kasi dyan, ang marami dyan yung dahon lang, yung ginagamit kasi dyan sa bubong niya, yan yung mga binububong ng bahay, yung mga ginagawang pugad, ginagawang mga bag, kasi matitibay kasi yung dahon ng buli. At yung mga tingting yan, ginagawa din yan pambalot sa mga suman, mga ibos, ganyan. At yung mga tingting niya, ginagawang mga upuan, mga handicraft. Napakatibay ng buli, lalo kahit tinatali. Minsan wala kami pantali sa sako, sa pagtatahi ng sako ng kopras, kailangan itahin. Yan ang ginagamit namin pag wala kami mga straw. So ayan, ito na yung saging na malapit na rin bumunga. Iba rin ito yung klase ng saging na to. Ito yung tawagin yung isa ang yung pagbuwig niya, wala siyang, yung puso niya, pagbuka niya, wala na siya. May tawag dun tandok ba yun? So hindi ko masyadong pero yan yung saging na gano'n na klase. Pag bumuka, parang palad lang siya, malalaki ang bunga niya. Kaya dito marami ka talagang malalaman dahil minsan kagaya nito, itong saging na ito, hindi ko pa yun Tuwing ang araw ay laging sisikat, nakikita. Pero nakakita na ako ng bunga sa niyan bandang malalaki. hapon, nilulubog na.
Malalaki siya sa Tordan, pero parang ganun Huwag ang ating ano niya, wariin ang itsura niya. sa ating buhay. Tapos dito naman yung mga sagingan namin Dalamdan na natin ay tayo ay tumatanda may na. mga niyugan din Dahil kasi nga bawat araw na nag-intercropping kami. lumilipas, May saging dyan, may kape, buwan may na mga lumilipas, taon na bumibilang, ano yan tawag dyan, langka, darating ang panahon, avocado, kakao. tayo ay talagang So, magiging senyor. tinatanaman namin yan ng iba't iba para iba't ibang panahon. Meron ding ani, meron ding rambutan, may dragon fruit. Tayo may maiwang alaala. Tapos may Sa mga halimbawa, kahoy na tumutubo dyan gaya ng mga himbabao. Kasi yung himbabao ay napakaganda ring kahoy. ng isang Ang tatay himbabao, yung bulaklak niya nagugulay yun. sa pamilya. At masarap na gulay ang bulaklak ng himbabao. Naging So masaya. yan. Kaya Para sa ganun, tayo ay patuloy talaga kami sa pagtatanim. Ayaw namin na yung lupa ay masayang. Dahil yung panahon, di na natin pwede ibalik. Dahil habang tumatanda tayo, nagkakaedad, kaya kung mapasin yung niyog na yan, yan yun na yung niyog na may mga tinatawag dito sa amin ni kukulisap. Ano, yung may mga sangapit na pag maliit pa kulay dilaw yung pinakauod niya. At yan ang sumisira ng nyog pag bago pang tanim. Dahil maliit pa yan, kumbaga mahina pa yung resistensya niyan. Kaya ginagawa namin dyan, iniisprehan namin ng Simbus. Yun ay pang-pesticides. So tinitimpla lang namin yon kung sa 16 liters may 2 o 3 takip ng pang-pesticides. At kung mga portable line, mga mini na sprayer lang, so isang takip ay okay na. Doon sa yung kasi sukatan namin kapag kami nag-i-spray sa mga halaman. Kaya hindi po pwedeng hindi tayo i-sprayhin dahil hindi talaga palalakihin ang mga tanim na nyug. At dito naman kapag kami nagtatanim ng paminta ay sa mga puno ng kahoy na buhay. Yan, isang-isa na dyan yung kahoy na Madre Cacao, Acacia, lahat ng matitigas na kahoy na hindi pwede agad matumba ng bagyo, diyan kami nagtatanim. Dahil yan, kahit tag-araw at bumibitak ang lupa, ay buhay pa rin yung paminta. Dahil yan ang pamamaraan namin para tumagal ang buhay ng paminta. Dahil yung buhay na puno, dahil ng Madre Cacao, yung ilalim niyan ay bumabasa, nagkakapawis, at saka yung may tubig kasi yan. Ngayon naman, ito naman, yung kakaiba naman ng halaman na para siyang duhat, maliit lang, para siyang bonsai lang, ang laki, maliit lang oh. Yan ay violet, pero kung bubuksan mo may dagta yung bunga. Matamis siya pero may kasama konting asim at may dagta. Kaya pag kinain mo yan, medyo dumidikit sa bibig. Hindi ko rin anong halaman yan, ang eksaktong tawag dyan. Kaya hindi pa rin ako masyadong ano dito, expert sa ganyang klase ng halaman. Pero ang daming bunga oh, nakakatuwa. Dahil yun nga, tinikman ko siya, may dagta, medyo matamis na may konting asim. Gandang tingnan no, kala mo duhat o parang berries lang siya, pero siguro kalahi ito ng berries. Kaya lang hindi ko malaman kung ano yung variety niya. Ang ganda tingnan no, dami ng bunga. Ang palatandaan lang dito na hindi nakakasama sa tao ay pag kinakain ng ibon. Dahil pag kinakain ng ibon, hindi yan nakakasama sa tao. Kaya kailangan talagang alamin natin yan, yung mga ganyang halaman, para sa ganun, kung sakali man dumating yung pangangailangan at kilala natin yan, ibabahagi din sana natin kung alam natin. Kaya lang, ngayon sa panahon ngayon, hindi ko pa alam yung kung anong klase ng halaman yan. Malam, meron niyang dito, makakagamot sa mga sakit. Kaya lang hindi ko pa alam talaga kung ano yan yung halaman na yan. So pinapakita ko sa inyo, baka merong may alam sa inyo, i-comment lang nyo dyan. Ayan, ganda, parang duhat no. At siyempre dito naman, sa ibang parte naman, pwede naman tayo magtanim ng mga gulay gaya ng sitaw, kalabasa. So dito sa sitaw, dali lang naman, lilinisan. Pag nalinisan yung taniman, tataniman, tutudlingan yan, di ba? Pag natudlingan, tataniman. Tapos yan, lalagyan ng poste. Kapag nalagyan ng poste, lalagyan ng mga straw, yung mga ano na yun, para diyan sila umakyat. Kasi pag walang ganyan, hindi sila aakyat, sa baba lang sa lupa. At may tendency na kainin yun lang ng daga. Kasi pag
kumpulan yung dahon, madilim, so yun ang sisira, at saka yung mga ibon. Yan ang kakain ng mga bunga, hindi mapakinabangan. At ang isa pa, kapag may sitaw at hindi nakaangat sa ganyan sa taas, walang gapangan na ganyan, ang bunga ay liko-liko. So hindi maganda. Kaya kailangan nakatayong ganyan, nakalawit ang ang bunga para tuwid. Para pag ibinandel, yung per kilo o kaya per 10 kilos ay maganda yung quality ng ating mga ibebenta. Kasi nga pagka nasobrahan gaya ito, pag sobrang na siya sa gulang, kaya yung magandang sitaw kapag nagtanim ka na at umaani na every 3 days, pero pwedeng 2 days o kulang sa sagadin, 2 days pwede na mag-harvest. Pero di sa amin kalimitan 3 days, every 3 days kukunin mo yung medyo okay na kung tawag din sa amin ngusin, yung hindi pa masyado magulang, at di ba pinuputol-putol lang natin. Masarap yan na adobo, bulang lang, at saka ginataan. Napakasarap na, lalo kung may alimango, kaya limasag, tapos may hipon na malalaki, o kaya pusit, tambakol, tulingan, gataan, yung malangis-langis. Napakasarap ng sitaw. At saka kagandahan dito, pag malapad ang tanim, pwede na rin tayo makapagbenta, dahil isa ito sa pinagkukunan din ng kabuhayan dito, bukod sa pagkakopra, mga saging, yung mga gulay na ganito, sitaw, kamatis, mani. Kami dito pinagkukunan na sipagan lang, gaya ng mayroon pa ditong luya, mga kalabasa, iba pang mga tanim. Kasi dito sa akin, marami din akong tanim na iba't ibang klase ng saging, gaya ng saba, lakatan, tordan, meron din ako senyorita dito na saging, yung bungulan, yung parang kinawayan, yung green pa lang siya pero hindi na siya masyadong na dilaw, matamis siya kaya lang malambot, hindi kagaya ng lakatan, kasi kahit madilaw yung lakatan, matigas pa rin yung laman niya. Kaya talagang goods ang quality ng lakatan kapag bibiyahe mo ng malayo. Yung saba ganun din, hindi siya masyadong lumalambot, wag lang talagang overripe. Kaya ito, kaya masdan ko talaga itong mga sitaw, kasi sa ganitong tanim na hindi masyadong kalawakan, pero talagang tulinada rin ang ani dito bago siya huminto. Kaya iba talaga kapag mayroon kang sipag, mayroon kang plano kung ano yung dapat may tanim sa bawat panahon, nang sa ganun ay makakapag-ani ka na. Bukod sa gulay, may mga prutas ka pa, mayroon pang kopra. Yan ang mga pinagkakaabalahan namin dito sa bundok. At saka pag may mga bakanting lugar, yan ang pagpinintaniman ng niyog, tatanim pa rin kami. At bukod pa dyan, mayroon kami mga root crops, may kamote, yung sweet potato, at saka yung gabi, yung taro, no? At yung mga ampalaya, siyempre. Ang ampalaya kasi medyo mahirap lang gawin, lalo kung nag-iisa. Pero yan, gagahukan po siya, gawin mo flat, bago lagyan mo ng poste, lalagyan mo ng tansi, bago alagaan pa yung mga dahon. Yan, tatanggalin pagka marami na. So kailangan ayusin yung mga suloy niya, dapat may paangat pataas. So ito naman naming mga paraan para hindi na kami magsunog ng damo, yung magtabas. Yung mga natayo lang na matitigas sa damo, ilang amin tinatabas. At itong mga ganito gaya ng mga carabao grass, yung mga kulapi kung tawagin, saka yung mga damong ganyan, yan ay pinipison lang namin para dumapa lang. Dahil pagka dumapa siyang ganyan, yung mga nasa ilalim niya matutuyo na. Lalo kung tag-araw, makikita mo yan, tuyo na yan. Kaya inalo lang namin, dahil yung mga dahon yan hindi namin sinusunog, ay makakatulong din yung pampataba, kumbaga organic. Hindi na natin kailangan bumili ng pataba, yung mga abono na yan, para lang gumanda ang bunga ng nyog. Kung mapansin nyo, pati saging dyan, marami siyang bunga, malalaki din naman, pero hindi kami nag-aabono basta dyan. Ang naabonohan kasi lang dyan ay yung gaya ng mga gulay, mga sitaw, at saka yung ampalaya, mga ganyan, at iba pang mga gulay natin.
Pero pag primerong bukas, kung tawagin yung parang kaingin pa lang, yung hindi pa napapag-araruhan, hindi pa nataniman kahit minsan, hindi kami nag-aabono. Talagang napakaganda ng tanim. Dahil yung natural na pataba niya, yung mga dahon na bubulok, yun ang pataba niya. So, ayan, tignan niyo yung saging na yan, oh. May bunga-bunga na yan. At kailan lang yan. Ang saging kasing tordan ay mahigit 1 taon. Pero pagka matanda na yung binhi, minsan wala pa 1 taon ay pwede na tayo mag-harvest. Kasi nakatipende yan sa suwi sa tinatanim natin. Kung gaano kalaki at gaano katanda na siya. Nandun na ang tsaka tsaka sa rin sa lupa. Kasi pag mataba na yung lupa, mabilis yan lumaki. Pero sa mahina ang lupa, ginagawa naman namin dyan. Kung mahina na, bago itanim, lalagyan na muna yun ng abono. Bago lalagyan ng lupa, bago ilalagay yung tanim, bago tabunan ng lupa yung paligid ng saging. Para habang nakakaugat siya, meron siyang pataba. At mabilis na rin yung pagdami ng suwi niya at siyempre madaling bumunga. Ayan. Dito sa bundok talagang kailangan talaga dito ay sipag talaga. Hindi mainip. Dahil kapag nag-inip dito sa pagtatanim, may mga panahon kasi maghihintay ka ng mga 3 months. Yung mais, kasi 2 months pa lang, pwede na mag-harvest ng mais. Kaya ng mga sitaw, ganyan. Pero dito sa gana kopra, matagal yung paghihintay mo, mga 7 years. 5 years. Pero yung mga ngayon, yung dwarf, mga 2 years lang, hanggang 3 years, bumubunga na yan. Hindi kagaya ng mga native na yan. Tumataas talaga yan at kailangan gamitan niya ng pangkawit o akyatin, hindi kagaya ng dwarf na mababa lang at saka matagal bago hindi natin maabot yung bunga. Pero dahil nga itong tanim namin ay mga native na nyug, ito yung mga napauna namin tanim. Bagaman kami may tanim ng mga dwarf na nyug ay hindi karamihan kasi nga binibili pa yon, hindi kagaya dito nadat nga namin na native na nyug ang tinatanim. At yan ang kinagis nga namin dito na nyug na aming kinokopra, yung tumataas. At kagandahan dito sa native na nyug ay pwedeng ipalagari kapag mataas na talaga. Pwedeng magamit sa bahay, pwedeng gamitin sa mga pamporma sa bahay, ganun. Magagamit yung kahoy niya, yung pinakakatawan. Sa kagandahan sa nyug, halos walang sayang dyan. Kasi pag bumagsak yan dyan, pwedeng gawing walis, ting-ting. Ang dahon, pwedeng ibubong. Yun namang katawan yan, yung mga pwedeng patubuan ng kabute. Pinaka-dash na yung niya, yung tawag yun, kusot, no? Yung mga balat, ginagawa rin yan. Tsaka yung mga bunot, bao, inuuling. Madami ditong pakinabang sa inyo talaga. Yung bunot, ginagawang upuan yan eh. Ginagawa na rin uling ngayon, yung anong tawag sa uling, briquettes, ayan. Yun yung pansinin nyo yung dyan, yung mga kamote yan. Mga kamote yan, kamuting kahoy, may mga gabi. Ang lago ng gabi, mataas ba sa tao? Dahil yan sa lupa, napakaganda ng lupa. At minsan, yung gaya nung galing sa ampalayan, hindi naman yung lahat nakakain ng ampalaya, yung pataba, bumababa dyan. Kaya, yung halaman, talagang mabilis din yung paglago. Kaya dito, kailangan sa amin dito, pagka bago magkopra, kailangan linisan para pag bagsak na nyo, mga kakalat kasi yan pag bagsak may isang buo. Pag bagsak niyan, kalat yan. Kung saan magtatalsikan yan, ay hindi makikita. Kaya sinisikap namin bago magkopra ay tinatabasan muna. Pinapababa yung mga damo na yan para makita yung mga nyug na may hiwalay sa buwigan. Yung may tangkay kasi yan. Pagka kumalat, umalis, hindi mo nang basta mapapansin kung malago. Kaya mapapansin natin dyan, pag nakailang buwan, magtutubuan na sila dyan. Ngayon, yun namang problema doon, kapag tumubo na, at lumaki na yung pinakatubo sa loob, yung tumbong niya, yung kinakain din sa loob. Pag lumaki yun, liliit yung laman, ninipis. So, kung kuprahin man yan, magaan, dahil malipis na nga yung pinakalaman ng nyug. Mahirap dito mamuhay sa bundok pero
masaya kapag dumadating na yung time na yung pinaghirapan mo ay pag-aanihan mo na. Dahil yun ang pinaka tamang panahon para makuha mo yung return of investment mo. Dahil sa umpisa, mag-aantay ka lang ng matagal, pero dadating ang panahon, gaya ng sa nyog, lifetime yan. Dahil ang nyog napakatibay ng buhay, lalo yung mga native na nyog, kahit siya tumataas. Yung mga nyog namin yung una, mga 70han mahigit na ang edad. Hanggang ngayon bumubunga pa. Kaya yung ginagawa namin sa mga bakante, pinagpapasunod agad kami. Pero hindi pa rin yan dwarf, yung mga tiyatrim. Kasi yung mga maraming mga tubo dyan, siya na lang namin nililipat. At doon kami magtatanim talaga ng mga dwarf sa malapit sa amin, sa bahay. At ito naman yung tinatawag namin na patatas gubat. Ito yung native na patatas na siya namin tinatanim at yan ay bumubunga. Yung bunga na yan, yan ang aming niluluto. At yan, Kung gusto niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. click the notification bell or Yeah. bell icon, diba ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!